Muli magandang araw. Ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Kasama natin si Sec Jing Paras. Sec Jing, magandang araw sa iyo. Magandang araw, paring Eli. I'm glad na nakarating ka dahil doon sa area mo, along the way, medyo baha yan eh. At sobra-sobra ng kalungkutan ng ating mga kababayan. Pero yung marami at pati yung ating mga netizen nagpo-post, pati iba't ibang mga nasa mainstream, sa social media, talaga malalangay na problema sa baha ngayon, Sec Jing, dito sa Metro Manila at maging sa sa Cavite at sa Batangas, yung sa distrito ni Congresswoman Jerby Luisto. Oo, grabe ang baha. Tapos ano palang binibigay ni sa La Union din kay speaker, wala palang nangyari yung mga puro daldal niya kay speaker, binaha pa rin. Pero dito ay mamaya, kasi merong pinalabas na interview si Pangulong Marcos Jr. na kung saan ang sabi niya, hindi malala ang baha ngayon. Parang lumilitaw na sinungaling yung mga netizen, yung mga kababayan natin. At maging sa Bulacan, siguro bigyan natin ng pansin ito dahil sa, di ba, Sec Jing, ito yung parang pinaka-epicenter ng flood control scandal. At, diba? Diyan yung mga sinabi ni Saldico na galing kay Alcantara na 56 billion at dineliver daw kay Martin para doon sa kanyang partner in crime. So, yan, panoorin nun natin yung mga reklamo. Okay. At para mamaya, ibabangga natin sa naging statement naman ni Pangulong Marcos Jr. Ito muna yung report dyan po sa Bulacan. Okay. Hanggang sa ngayon, tulad ng inyong nasasaksian, ay nakakaramdam pa rin sila ng pagbaha. So ano na nga raw ba ang nangyari sa mahiya naman kayo speech ng Pangulo? Sa tingin ko wala kasi Sa maraming bayan sa buong taon-taon lalawigan. tuwing July, August, lagi po bumaba talaga dito. Pataas po ng pataas, ganun. Yung sa flood control project po mukhang di naman po namin dama dito sa mga taga-Sulok Wala naman nangyayari. Ganun lang din, puro ganyan. Puro ano-ano ayusin. Wala naman. Okay, so yan, Sec Jing, yung sa ilang lugar yan sa Bulacan. At mamaya ipapakita rin natin yung ibang video footage, yung sa Batangas, sa La Union. Ako, matindi rin yan, sa La Union. Tapos, Maynila. sa lungsod na Maynila at yung sa Parañaque, Sec Jing, yung grabe yung baha rin dyan, Yeah. na talaga yung basura talaga nagkalat. Umabot sa lampas taong baha ang naranasan sa iba't ilang lugar sa Parañaque nitong weekend. Panawagan ng mga residente ang pangmatagalang solusyon sa taon-taon ng kalbaryo sa baha. Umabot kanina ng Uncle Deep o Gabinti ang baha dito at sa ngayon naman ay passable na itong kalsada para sa lahat ng mga behikulo, mga sasakyan. May ilan tayong nakita kanina ng mga kapatid natin na tumirik pa nga yung motorsiklo dahil pinilit nila na makadiretso sa kabila nga ng pagbaha. Sa Kenko Street naman, malapit sa Merville, ay mula Baywang hanggang Dibdib ang pagtaas ng baha kanina. Sa kabila nito, nagsasagawa naman ng clearing operations ang Parañaque LGU sa isang creek sa Doña Paz para alisin yung mga debris, yung mga bahagi ng mga puno na humaharang at na nagre-resulta ng pagbabara. Mula kagabi hanggang kaninang umaga, katamtaman hanggang malakas na pag-ulan ang naranasan sa iba't ibang bahagi ng La Union dahil sa epekto ng dating bagyong Luis. Kabilang sa mga lugar na nakaranas ng epekto ng pag-ulan ang Santo Tomas, San Fernando City, Nagilian at Bawang. So, sa makatuwid, walang saysay yung sinasabing 5,500 flood control. Yun ang bunga talaga ng hirap at pasakit sa taong bayan na wala na accomplishment yung 5,500. Ang kabila nito ay yung corruption na matindi na nangyari, paring Eli. Magmula ng 2024, 2025, 2026. Ito 2026 na, wala pa ring solusyon pero nagyayabang itong Pangulong Marcos Jr. Ito, meron akong kinuha na data. Ito, sa Bulacan lang ho ito, mga kababayan, ay 41 billion pesos ang
nailaan sa flood management program, yung allocation dyan. Ito, isahin ko lang 2022, 3.7, pero nung 2023, ito, budget na ito ni Pangulong Marcos Jr. ay 11.9 billion pesos. Tapos 2024 ay 14.6 billion. Yung 2025, kasi nagbawas ng konti, may mga binito, pero 11 billion pa rin. So, 41 billion ang ginastos sa Bulacan. Tapos, ganun mangyari. Nakita kanina sa video. So, ano bang masasabi rito, Segjing, dito po sa... Kasi ang Pangulo, ang sinasabi, siya raw po ang nagbunyag niyan. Pero parang sa investigasyon, wala, no? At yung mga napanagot, wala rin natang direkta pang napapanagot ngayon dito sa flood control scandal. Oo nga, at hanggang ngayon, yung sinasabi nilang mastermind, pero hindi naman talaga, mas may higit pang mastermind, pero itong si former speaker, anong pangalan nito? Martin Romualdez, at tagal na yung sinasabi, pero wala pang determination of probable cause against him. Nakasampa na ba ang kaso nitong daldal pa lang yun na isasampa ng kaso? Wala, nirekomenda pa lang ng yung panel of special investigators para sa preliminary investigation pa lang yan. PI. So, PI pa lang. So wala pang probable cause. Wala pa. Tapos pag yung sa PI, doon na mangyayari, di ba? Kung may probable cause, isasampas sandigan. Malayo pa sa yan. Kung sa Bisaya pa yan, layo pa sa tinais manok. Kaya nga may binabanggit di ba, si Senator Marcoleta, yung complaint affidavit sa kanya, April pa yung kay dating Speaker pero na-overtaken pa. Oo, nauna pa. So, doon. Talagang masyadong imbalance, skewed to the administration, ang administration of justice dito sa ating bansa. Lalo na, pati pagka nagsasalita ka, magiging biktima ka, gagawan-gawan ka pa ng mga script. Kung tatakutin ka pa, kung ano-anong mga trial by publicity. So, ganun po talagang nangyayari ngayon. Tapos, ano bang sinasabi nitong si Marcos na na-improve na daw? Gaano ba katotoo yan? Paring ipapanoorin natin para siya mismo magsabi. Pakinggan na natin. At kapag napanood nyo ito sa ating mga kababayan, ay kayo pong magbigay ng reaksyon kung totoo ba ang binabanggit ng Pangulo. Sige, panoorin natin. Binigay kong instruction sa DPWH patuloy yung dredging na ginagawa ay mukhang nagkaroon naman ng epekto, hindi ganun kalala ang pagbaba, medyo nabawasan. Dati hanggang liig, hanggang dibdib umaabot. Ngayon wala pa, hindi na hanggang kulang pa sa tuhod ang baha. At so effective naman ang ating ginagawa, ngunit alam naman natin kulang pa rin yan. Marami pa rin tayong kailangan gawin dahil itong halimbawa sa dredging, ngayon lang tayo nagde-dredge ulit na tinigil, nag-moratorium sa dredging for 12 years. So 12 years walang dredging. Kaya pababaw ng pababaw yung mga ilog natin, yung mga spillway natin. Speaking of spillway, ay kailangan na talaga natin tapusin yung spillway dito sa Las Piñas para may labasan yung tubig at matagal nang natigil yung planong yan. That plan has been in the works for I don't know, more than 10 years, pero for whatever reason hindi natin nabuo at ngayon kailangan gagawin na natin. So I've given instructions to Secretary Vince na tignan na muna natin, balikan na natin ang mga plano, tignan natin kung may kailangan palitan, but whatever it is, kung anong kailangan gawin. Anong kabaluktutan na naman itong nangyayari? At budol session na naman tayo, no? Di ko alam kung... Ikaw ba yung pinagyayabang nitong Pangulong McCoy Jr. na ito, may katotohanan ba talaga? Ikaw pero ako, madalas kang manood ng mga video ng mga naghihirap ng mga Pilipino. Pero siguro sa Pangulo, sabi natin may mga report sa kanya na gano'n na hindi na hanggang leeg o dibdib. Siguro naman sana nanonood siya at nakita niya naman kung kasi ang sabi nila nung nakarang puro bulong-bulungan lang pero ang sabi noong nakarang weekend ay mahigpit na minomonitor ng Pangulo yung sitwasyon
ng ating mga kababayan, lalo na ho yung mga tinamaan nitong kalamidad na ito. Kasi sunod-sunod yan Bagyong Luis, Maymay, tapos may habagat. So maraming baha. Ang sabi ng Wicked, mahigpit naman ni monitor. Kung minonitor niya, nakita niya na may mga lagpas dibdib na mga tubig, di ba? Of course. Oh. Pero ngayon daw, wala na. Kasi Nag-improve daw. hindi na daw lalampas sa tuhod. Pero, do you really think, Mr. Marcos, sir, na maski hindi lampas sa tuhod ay ano pa rin yan? Peste pa rin yan sa mga tao? Ha? Paring Eric? Ha? Hindi pa rin makakadaan yung mga ano. Kung maski hanggang tuhod, hindi pa rin makakadaan ng mga sasakyan. Ha? Yung pinsala pa rin ng mga taong bayan na dadaan ng ganung klaseng baha, ay wala pa rin. Whether it is galing dito, galing sa tiyan, or sa may tuhod, does it make a difference na yan ay pinsala pa rin? Anong masasabi mo? Pero lahat kasi pag ganyan pag may baha, talagang lahat apektado yung buhay ng mga tao 'Di ba? Dapat masolusyonan. Pero sa kabilang banda, talaga namang hindi naman totoo na Hindi totoo na dagdag lang niya ito for propaganda. Pero ang real situation on the ground ay talagang pinsala sa taong bayan. At hindi totoo yung hindi mataas ang mga daloy ng baha sa mga iba-ibang lugar. Contrary to what he's saying, di ba? Kasi pag mga ganyan nagbabanggit ng Pangulo, parang pag nagsasalita siya, lalo siyang di ba? Nababaon sa parang aligasyon ng kasinungalingan Tama. Oo, di ba? So dapat mga kababayan, talagang maging maingat sa pagsalita at dito sa dredging, matagal na yung ginagawa pero bakit pa ulit pa rin ang pagbaha? Tapos yung pumping station sa Marikina sumablay, pero sa tagal ng panahon ng tag-init, naka-standby lang yan. Tapos kung kailan tagulan, bakit nasisira? Okay, so yan po mga kababayan at yung napag-usapan natin sa Jing na may kinalaman sa lupit ng kalamidad dito sa atin, yung bagyo at habagat. Ikaw, Sir Jing, bago tayo magtapos, anong masasabi mo rito at sa binanggit ng Pangulo? May nagsabi nga in the last 3 years, sobra-sobra ang pera. 2023, 2024, 2025. At ngayon, nadadagdagan pa, it's the 4th year. So, all this, kung hindi binulsa yung pera para sa baha, at ito ay in-implement talaga to the letter from 2023 to 2025, hindi po nangyari ito. Kagaya nun sa Davao, mayroon na silang master plan. Pero, wala, hindi sinunod ng DPWH. Hindi rin binigyan ng budget Hindi binigyan ng budget. Dito lang sa EDSA. Isang taon pa lang mahigit yung rehabilitation. Minsan, sa gabi, papunta akong airport, hindi ka makadaan dahil ginagawa. Makikita mo, nagkaroon sila ng asphalting, yung asphalt overlay. Pero, anong klaseng nilagay dyan? So, ito lahat po ay kabulastugan ng ating pamahalaan. At no excuse or whatsoever, because ang bottom line dyan, you see what you believe. Di ba? Yung nakikita mo, yun ang pinapaniwalaan mo. Ano ba yung nakikita ng taong bayan, Paring Eli? Ayun, talagang matindi ang problema sa baha. At maraming apektado. Okay, so yan na po muna mga kababayan at huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Paras kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw.